if we keep one commandment, so dapat yung whole commandment is sundin natin. Ang Sabbath is Saturday, katulad ng nasabi ni Ate Jen before, di ba? Because the week starts on Sunday, the rest day is Saturday, so yung Sabbath is Saturday. Then, dito naman po sa Saudi Arabia, ang worship day natin dito is Friday. Sa Pilipinas naman, they do it every Sunday. And meron din naman po ibang denominations na katulad ng Seventh Day na Sabado, 'di ba? So tama po ba na Iba-iba? ano po yung masasabi nyo? Now we are down to our last question. Ate Jen, Wow, last na. last na to. Question. Should Christian worship only on the Sabbath day or on Saturday? The word only, nagiging ano siya eh, pag sinabing only, wala ka ng ibang choice. Only eh. So, wala ka ng other yes or no lang dito eh. Yes or no lang. Should Christian worship only on the Sabbath day or Saturday? Ang Sabbath day po kasi, I believe, ay unang na-mention sa Exodus, doon sa Ten Commandments ni Lord. Wherein, yung Sabbath day ay na-mention siya doon sa pang-apat na kautusan, doon sa Ten Commandments. Makikita siya sa Exodus 20 verse 8. Basahin ko lang po. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son, your daughter, your male servant, your famous servant, your livestock, or the sojourner who is within your gates. For, yun na. So, number 4 siya sa Ten Commandment. So, sinasabi na ang Sabbath day, ito yung the Lord rested 7th day after nung nag-create siya sa unang creation. So, Sabbath means, in the Hebrew word is Sabbath, which means to cease, to rest. So, Sabbath day means rest day after your 6 days of labor. So, ang tanong is, ang Sabbath kasi, Sabbath day means Saturday kasi. Nung unang panahon, nag-start ang calendar, ang week sa Sunday. Sunday ang week, ang day 1. So, 7th day is Saturday. So, since nag-start ang is Sunday, so, ika-7th day mo is Saturday. So, Saturday ang katanungan. Sa Saturday ka lang ba mag-worship? Worship means giving more time for the Lord para sa prayer, yung ating kagaya ng ating gawain every Friday, umaawit tayo sa Lord, nanalangin, na doon ang pag-praise and worship during Friday sa atin naman dito. Pero ang tanong kasi dito, only on Saturday. So, ang sagot ko dito ay hindi. Unang-una, sa culture na lang yung dati Saturday nag-start. I mean Sunday. Opo. So, nabago man yan sa New Testament. Nabago siya ng New Testament. So, na-change siya to Sunday. But, hindi naman sinasabi ni Lord, hindi nilimit ni Lord na in one day lang tayo mag-worship. When in fact, sabi niya, it's day by day
We have to worship. Even sa bahay, every second, ano bang ginagawa natin, we always do it for the Lord. So, hindi lang siya one day. Hindi lang siya day by day. Opo. Even. Pwede natin siyang gawin in every work that we do, in everything that we do. We worship the Lord. So, hindi siya limited to only Saturday, or hindi siya limited to only one day in a week. Not even day by day. Kasi at any moment, we can worship the Lord. Kaya Jack? Ay, ang Sabbath day, ang meaning po yun is the weekly celebration of the seventh day, which pictures God rest from creation. So ito po yung yung sa Genesis, yung ikapitong araw po. But yun nga po sa Old Testament, 'di ba po? Yun po yung was yung specifically yung seventh day is yung Saturday. But pagdating sa New Testament, 'di ba po, na-shift po siya sa Sunday as the day of worship, marking the resurrection of our Lord Jesus Christ. So for me po is every day we should worship God every day, not only Saturday or Sunday, but for me it's every day na worship natin si God. Amen. Amen po. Sige po. Yun nga po, nabanggit nga po ni Ate Jen at ni Kuya Jack, po. It's every day. So dito po nasusulat dito po sa Acts, sa Acts 2 verse 46. Sabi po dito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagkasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ayun po. So dito nga po, sabi po ni Kuya Jack, it's everyday, nabanggit po doon sa Acts 20. Acts 20 verse 46. So sa akin naman po, nabanggit din natin dyan, anytime we want to worship God, ay maari po natin gawin, because we always worship God, or we always call to our Lord God, our Father in heaven, through our Lord Jesus Christ. So He is the mediator, our Lord Jesus Christ, the mediator between man and God. So anytime, anywhere na tayo ay mananalangin o gusto nating magpasalamat sa ating Panginoon, we can do that po. Yung thanksgiving, yung ating panalangin, yung ating paghingi po ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, that will be in any time na naisip po natin, because naandiyan po yung grasya na ating Panginoon na binigay sa atin. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak, na ating Panginoong Jesus para sa atin, para sa ating kaligtasan. So yun po, it's everyday dito po sa Acts, but for me po, it's anytime we want, we can worship the God anytime po, anytime you want it po. I was about to ask pa naman kanina, pero nasagot nyo na po kasi 'di ba nabanggit ni Ate Jen yung sa commandments ng ating Panginoon. So if we keep one commandment, so dapat yung whole commandment is sundin natin. Ang Sabbath is Saturday, katulad ng nasabi ni Ate Jen before, 'di ba? Because the week starts on Sunday, the rest day is Saturday. So yung Sabbath is Saturday. Then dito naman po sa Saudi Arabia, ang worship day natin dito is Friday. Sa Pilipinas naman, they do it every Sunday. And meron din naman po ibang denominations na katulad ng Seventh Day na Sabado, 'di ba? So tama po ba na Iba-iba? ano po yung masasabi nyo? Para po sa akin, ang intention lang dito ni Lord, magkaroon tayo ng rest day in a week. For example, kaya niya sinabi na mayroon ditong Sabbath day. Kasi si Lord, after the creation, from day 1 hanggang day 6, nagtrabaho siya. So, pagka Sunday, nag-rest siya. So, ang implication para sa akin dito, God is advising us na magpahinga din
para ma-recharge tayo ang ating mga kapaguran. Kasi kung pagod na tayo, imagine po natin, in a month, in a week, wala tayong rest day. 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, every month, wala tayong rest day. Ano kaya mangyayari sa atin? Paano tayo makapag-worship sa Lord? Wala na tayong energy. In 1 year, wala tayong off. Diba? Kaya inaano ni Lord na magkaroon tayo ng rest day para makafocus tayo sa Panginoon. Although hindi naman niya ina-advise na once a week lang. Mhm. Ang importante dito, meron tayong rest day. Hindi lang tayo, lahat pa, kahit mga hayop, kung sa bukid, yung kalabaw mo, kasi kailangan din nila magpahinga Tama. para ma-recharge. Mhm. So, yung puti. Opo. Thank you, Ate Jen. Kuya Jack, may gusto kang sabihin? Yes, at saka yung tinutukoy na yung Sabat, kasi iba't iba, di ba yung unang panahon, iba't iba po yung mga calendar natin. Before, yung sa Old Testament, para mayroon silang calendar na tinutukoy doon, which is yung Sabat na I'm not sure kung anong calendar yon na sinusunod nila. Yung Sabat is talagang siya sa Saturday. Pumatak siya sa Saturday. Doon sa Old Testament. And of course, gaya nga po nasabi po natin, di ba, we can worship God every day. So, yun yung kung ano yung heart natin sa ating Panginoon, di ba? Wala tayong wala tayong pinipiling araw o oras, di ba? Bakit yung gawin natin siyang yung lifestyle. Gawin natin siyang lifestyle, yung pagpupuri at pag-praise and worship po sa ating Panginoon. Thank you po. So, I guess ito yung isa sa mga pinakamaiksi nating discussion, but what we learn from the Bible is we are called to worship God daily, 'di ba? Worship is not limited to Saturday. We are free to worship God any day. So, thank you very much po. And this concludes our discussion about the non-essentials doctrine. Thank you very much.